Pero bago po ang lahat ng iyon, isa po akong idealistic na tao, sa paraan na ang gusto kong pasukang school noon ay ang mga kilalang eskwelahan. Bunsod na rin siguro ng usap-usapan na kapag sa kilalang school ka nakapasok, maganda ang quality of teaching. Kapag sa kilalang school ka nakatapos, madali kang makakahanap ng trabaho. Dahil doon, sinubukan kong mag-entrance exam sa isang state university sa Santa Mesa. Sa kasawiang palad, hindi ako umabot sa cut-off. Sinubukan ko rin yung isang universidad sa Recto, kaso hindi uubra dahil sa matrikula. Sinubukan ko rin pong mag-inquire sa isang universidad sa Taft. Bagaman meron pong scholarship para sa mga nagmimiyembro ng choir at member ng choir noong high school, hindi pa rin po talaga uubra. Hanggang sa ang nanay ko na ang nag-decide na ipasok ako sa CDW at isa po akong El Shaddai baby. Fast forward, pagkatapos po ng pagka-graduate ko noong 2017, na-absorb ako sa isang radio company. Kaso hindi rin nagtagal dahil mahal ko talaga ang pagtuturo. Hanggang sa nag-decide akong mag-apply sa mga kolehiyo. Salamat sa Diyos dahil kahit wala po akong credentials noon at fresh graduate ako sa CDW, nakapagturo ako sa mga kolehiyo. Dagdag pa na blessing ni Lord ang makapagturo ako sa San Carlos Seminary. Ang naging qualification point ko sa seminaryo ay ang CDW. Dahil during the interview sa akin, ang principal at ang rektor ay nagalak nang mabalitaan nila na may school na ang El Shaddai Community. Pinaghusayan ko ang karera ko sa akademya dahil hindi ako eduk graduate. Napakalaki ng adjustments, pero lahat ay naging magaan dahil alam kong kasama ko si Yahweh. Dahil hindi uubra ang bachelor's degree para makapagturo sa kolehiyo, naglakas loob ako na magmasteral sa isang pamantasan kung saan pinangarap kong makapag-aral. Sa pagkakataong ito, nakapasa po ako roon at taong 2020 nang matapos ko ang aking master's degree in communication. Dito ko po napagtanto sa buhay, malaking bagay ang lakas ng loob para magtagumpay. Sa hamon ng buhay, ayun lagi ang baon ko. Lakas ng loob at pananampalataya kay El Shaddai. Yung university sa Recto, kung saan minsan ay nangarap ako makapag-aral, natanggap po ako doon bilang isang assistant professor. Yung State University na hindi po ako nakapasok dahil sa cut-off, kasalukuyan din po ako nagtuturo roon. Ang nakaka-bless sa mga bagay na ito, wala po akong backer para makapasok sa universidad na yun. Dahil lagi sinasabi ng nanay ko, si El Shaddai ang backer mo. Amen. Lakasan lang ng loob yan. Dahil para makapagturo sa mga ganitong universidad, hindi ka papansinin kung wala kang credentials o kung anuman. Kailangan mo ng lakas loob. Yung university na pinangarapan kong pasukan sa Taft, doon ko po ngayon binubuno ang aking PhD degree sa Philippine Studies. Mahirap sa mahirap, pero sabi nga po ng kanta, be strong and take courage. At nito lamang pong Martes, lumabas ang resulta ng aking compre exam. Naipasa ko po ang comprehensive exam sa kalooban ni Yahweh El Shaddai. Praise God. Kung loloobin ni Lord, isusulat ko na po yung aking dissertation tungkol sa ating ministry at para sa ating servant leader. Wow. Sa mga bagay na pinaranas ni Lord, isa lang po ang masasabi ko, iba ang plano ng Diyos sa plano ng tao. Amen. Mas maganda talaga kapag kay El Shaddai manggagaling. Amen. Binasag po ng karanasan kong itong ang mito na kapag sa kilalang school ka graduate, mas tatangkilikin ka ng kumpanya. Napagtanto ko po na wala yan sa school. Nasa tao po yan, pananampalataya at grasya ni Lord. Amen. Kaya po kung meron po kayong mga apo o mga anak na ibig nyo ipasok sa CDW, bukas po ang kolehiyo para sa kanila. Praise God. Brother Mike, hihingin ko rin po yung iyong panalangin na maipasa ko po ang dissertation ko na ito at maitapos ko po ito next year para po ito sa ating ministry at para po sa iyo. Praise the Lord. Napagtanto ko sa buhay na kinakailangang malakas ang ating loob para unti-unti nating maabot ang inaasam na tagumpay. Amen. Sa Diyos ang papuri, ang lahat ay biyaya. Salamat El Shaddai sa tagumpay. Amen, 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 amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Praise the Lord. Salamat sa Diyos. Napakabuti na ating Panginoon. At isang matagumpay na naman po na pagtitipon sa banal na gawain ni Lord sa lugar po ng Ambel City, Ambel Business Park, the City of Faith. Salamat sa Diyos, ang saya-saya po nila. Nagsasayawan, nagpupuri sa ating Diyos na buhay. Lord, maraming salamat po sa mga mensahe mo na nagbibigay sa amin ng pag-asa, nagbibigay sa amin ng inspirasyon at sa mga nagpatotoo at salamat po ng marami.
At relate din po ako doon sa brother, yung itong huli na nagpatotoo, yung lakas ng loob. Tunay nga po, dahil sa lakas ng loob, ang anak ni Walsiday, ang Yobang Lingkod, ay nakapag-abroad sa edad po na 24. Dahil po sa, yun nga po, sa kahirapan ng buhay, bigla pong napapunta ng Maynila, at naging Cinderella sa Manila. Alam nyo na po ibig sabihin ng Cinderella. At since ano po yun 1988, nag-alaga po na ako ng bata. Supposed to be ang punta ko po ng Maynila is mag-working student. Pero oo, kasi sabi po ng may-ari ng sinasakahan po namin na ano po, Chinese po sila, na paaralin daw po ako sa NTC, National Teachers College. Yun po ang pangako sa akin, sa tatay ko. Kasi yung tatay ko pinadala ko after ng graduation po ng high school. So ngayon po, nung nandoon na po sa Maynila, napagtrabaho, ang una kong sweldo noon ay 200 piso. 1988 po yun, 1988. And then, hindi po natuloy yung na papasok ako sa gabi sana. Kasi po after I think magwa 1 year, umalis po ako doon at ako po ay naghanap ng ibang mapapasukan na bahay pa rin kasi wala tayong wala tayong natapos. And then sa biyaya ng Panginoon ay pinasok po ako doon sa lugar po ng Sampaloc ng aking pinsan. And then maraming beses po na palipat-lipat po ako kasi naghahanap po ako ng medyo malaking sweldo para matustusan ko po ang pangangailangan ng aking pamilya, lalo na po ang aking mga kapatid na nag-aaral po noon sa high school kasi doon kami nag-aaral sa private school, kaya may buwan-buwan na binabayaran. Opo, so sa madaling salita, 1991, sa madami ko na halos naikot po namin ni Lord ang Manila sa pagtatrabaho. After ng Quiapo, unang-una ko pong address na pinapasukan ay sa Quiapo. After po ng Quiapo, nakalipat po sa Sampaloc. And then after ng Sampaloc, napunta po sa Mandaluyong yata kung hindi ako nagkamali. Hindi po sa loob, sa labas po, o sa City Homes po yun ng Mandaluyong. And then nakapag-work din po ako dyan sa Multinational Village kasi yung amo ko may yung kapatid ay tiyahin po ng amo ko, una kong amo is nakatira sa Multinational Village at napunta po ako sa kanila. And then nakapag-work din po ako dyan sa may ano bang tawag nun, BF Homes Paranaque. Oo. And then Ayala Alabang, ang dami kong napasukan sa Tondo din for how many months, something like that. Oo, so sa biyaya ng Panginoon. And then 1991, pinalad po ako na makapasok ng electronics operator dyan po sa may Pasay. Sa pamagitan po ng pinsan ko, pinasok po niya ako. So medyo matagal-tagal din po yon, siguro umabot ng 1 taon or mahigit. And then nagsara po yon 1993 ata yun nagsarado. Nalipat po ang aming mga materyales sa Tansa Cavite, sa export processing zone ng Tansa Cavite, and it was 1993. Praise the Lord. 1993, nasa Tansa Cavite na po. Ang Yobang Lingkod nagtatrabaho sa Best Electronics Corporation. At hindi po nagtagal dahil ganun po talaga ang mga kumpanya, seasonal, minsan po malakas, minsan mahina. Then humina po yon, akala po namin is maagapan pa. So pray kami ng pray, ayan, hanggang yon
nag-attend po ako ng gawain. Niyaya po ako ng kasamahan ko na mag-attend dito sa El Shaddai. Actually, 1991 pa po akong niyaya ng auntie ko na mag-attend po sa Pasay na may El Shaddai po sa Amorsolo kasi ang Pasay is malapit lang po sa Amorsolo. Sa ano po, kasi hindi sarado pa po yung aking pangunawa noon, ay dami kong dahilan sa auntie ko. Hindi ako sumama sa kanya. Pero nung nasa Cavite na po, yan, doon na po ako nagkaroon ng lakas ng loob at ako po ay nag-attend na po ng gawain sa Tansa Cavite. At yun po, sa madaling salita, dumating po yung time na humina na naman po yung company namin. At ito na po yung panahon na niyaya po ako ng isa sa kasamahan ko po sa trabaho na mag-attend po. At yun, nung nag-attend po ako, doon ko po naintindihan, naunawaan, binuksan po ni Yahweh Shaddai ang aking pangunawa. At sa biyaya ng Panginoon, ito po ang naging daan. Yung pagsubok, nagkaroon po ako ng lakas ng loob. Kasi po, wala na pong ibang mapupuntahan eh. Kapag wala na po tayong choice, kay Lord na lang po talaga tayo aasa. At nangyari po yon. Pumunta po ang yung lingkod sa Makati. Before po pala noon, nung lagi na po ako nag-attend ng gawain ng El Shaddai. At nabuhayan po yung aking kalooban at nakita ko po yung aking kamalian. Nagpunta po ako sa simbahan, ng umpisal po ako dyan sa may Salinas. Sa Cavite, Salinas po, nang umpisal po ako dyan kay Father. Sabi na, Father, bumalik ka kasi sabi, Ining, mahaba yung confession mo, kailangan mo yata ng counseling. So sa madaling salita, yun po ang ginawa ko. At yun po, praise the Lord. Pinayuhan po ako ni Father, inabsolve po niya aking mga kasalanan. Tumingi po ako sa kanya ng basbas, humingi po ako sa kanya ng prayer. Natulungan po ako ng ating Panginoon. At yun po, tunay nga po na napakabuti ng Panginoon. Gumaan po yung aking kalooban dahil pag-pray ako ni Father at nanalig ako kay Lord na may maganda siyang plano sa buhay ko. At sa madaling salita, ginaid po ako ng Panginoon at dinala niya ako sa lugar po ng Makati, sa agency, para mag-apply o mag-inquire. So, batit pagdating ko po doon sa Makati, may agency po doon, hindi lang po ako nag-inquire kundi dire-diretso na may interview po pala nung araw na yon. Sa madaling salita, yun po ay plano ng Panginoon kasi na-interview po ako at kinabukasan nalaman po na ako po ay isa sa pumasa. Talagang kapag kalooban ni Lord, mabilis po talaga ang kilos niya. Marami po kami mga aplikante, siguro nasa 500, 600. O silang lahat ay halos mga ex-abroad. May mga pinag-aral, may mga degree. Ako lang, wala po akong kakilala noon. Parang basang sisiw na galing sa probinsya. Pero nanalig ako kay Lord na ako'y kanyang sasamahan kasi nakikinig na po ako at dumadalo na po ako sa gawain sa El Shaddai. At yun nga po, salamat sa Diyos, 1995 po yun. May 1995 May po yun. Bali, kung hindi ako nagkamali, March 1995 na ako ay nangumpisal. And then, nakapag-attend po ako ng anniversary dyan sa may Pasay. Oo, Cabrera, Pasay, na sabi po ng disciple, sinong gustong mag-abroad sa Europa, tumalon ng 7, ako'y tumalon. Praise the Lord, tumalon pa ako at sabi ko, praise the Lord, answered prayer na ako, Lord, punta tayo ng Europa. Pero natawa ako kasi sabi ko, paano naman ako mapunta ng Europa? Wala naman akong pinag-aralan, wala po akong malaking pera kung mag-apply ko ng agency, ganito, ganon. So, kumbaga nandoon yung doubting sa isipan ko ba. Although I claim by faith na gagawa si Lord ng paraan. Pero yung doubt, and then nakita po ng disciple ko ano nasa isipan ko. Bagamat hindi ko siya kilala, malayo po ako doon sa kung saan nakatayo yung disciple na nagtutok. Si Brother Arman Kumahig po yon. Ngayon, sabi ko, Lord, sorry, nag-doubting Thomas ako. Sorry, I claim by faith. Tulungan mo po ako, Lord, na magkaroon ng katotohanan itong aking desire. And then, biglang sinabi ni brother na si Sarah nga nabaog.
matanda na si Abraham, pareho silang matanda na. Pero dahil sa kalooban ng Panginoon, nagkaroon silang anak. So doon po ako nagkaroon ng lakas ng loob. Sabi ko, yes Lord, sorry ha, nagda-doubt ako. At yun, tumalon ako uli at sabi ko, Lord, salamat, salamat, I claim by faith. So sa madaling salita, yun po. At yun po, nagkaroon ako ng lakas ng loob, binigyan ako ni Lord ng lakas ng loob at yun po, pumunta ako ng Makati one day. Hindi ko po matandaan kung anong araw, basta May po yata yun eh. Sunod-sunod yun. Ay, teka muna. March yata yung Walk of Faith 1995 March. And then April, kung hindi ako nagkamali, April yata yung nag-attend ako ng anniversary sa Cabrera sa Pasay. And then May, mayroong interview. Oo. May interview po sa Makati. And then salamat sa Diyos, July 1995, unang alis po namin ni Lord papuntang Taiwan. It was 1995. Ang edad ko lang po noon is 1995, 24. O 24 pa lang po ako nung timeline. Magto-24 o magto-25. So, yun po, salamat sa Diyos. And then pagdating po sa Taiwan, syempre ako po ay nangangatog yung tuhod ko kasi wala akong kakilala na doon sa sa kumpanya na yon. Yung aking roommate na nakatabi ko lang po sa eroplano, doon ko lang po siya nakilala. Kasi every time po na po ako sa agency, pupunta ng agency, talagang nag-iisa lang po ako, si Lord kasama ko. Wala akong nagiging like close friend, ganon. Hilo lang. Pero hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Ngayon, nung nasa tinanong po kami ng mga manager kung saan daw, pinapipili po kami sabi ko, hindi ko alam. Hindi ko alam anong pipiliin ko kasi kakaiba yung trabaho ko po doon sa Taiwan. Kakaiba po sa trabaho po namin doon sa EPSA kasi sa EPSA manual lang. Doon sa Taiwan is nag-ooperate ka na. So, salamat sa Diyos, sabi po ng isang kasamahan ko po, si Omar po ang pangalan niya. Balita ko, engineer daw po yon. Sabi niya, o ikaw, ka na lang, sa insertion ka na lang kasi wala kang experience sa mga, sa makina. Sabi ko, wala. Sabi niya, sa insertion ka na lang. So, yun po, sabi ko, sige, sa insertion ako. So, nasa production 1 insertion. So, salamat sa Panginoon dahil sa akin po is tamang-tama lang po yung bigay sa akin ni Lord dahil yun lang po ang kakayahan ng aking yung aking karunungan na bigay ng Panginoon. Kaya masaya po ako doon. Kaya salamat sa Diyos at yun po na nandun na po ako sa Taiwan. Salamat sa Panginoon at ako po ay natauhan at hindi po ako nakapag-serve sa El Shaddai. Kasi yung unang nagyaya po sa akin is active po sila, o first batch, active po sila sa Singles for Christ o Couples for Christ. So, sa biyaya na po ng Panginoon, doon po tayo nakapag-serve sa St. Christopher Church sa Taipei po yon. Medyo malayo-layo yun kasi yung aming trabahoan, dormitory is nasa Taoyuan. So, if I'm not mistaken, 4 na sakay po yata. 4 na sakay po papunta doon sa sa simbahan na yon. Alis ako ng magang maaga. Ang uwi ko na lang po ay alas 6 o alas 7 na ng gabi. At salamat sa Diyos, hindi ako pinabayaan ng Panginoon dahil medyo bata-bata pa po tayo nung time na yon. Buong maghapon, fasting yon kasi natuto na po ako mag-prayer and fasting nung time na yon. Ang ginagawa ko lang po, inom lang tubig, oo. So, ang misa is nag-start po ang mass ng 7 o'clock yata pero ako nakapag-start kasi dadating po kami ni Lord doon kasi sa haba po ng aming biyahe is mga 9:30 at ang dating namin o alas 10. So from that time until 4 o'clock matatapos po yung kasi after po ng misa mayroon po kaming
tawag nito, fellowship, oo. Kaya yun po, salamat sa Diyos after that, after po sa fellowship o gawain, uwi na, yun lang. Wala ng panahon para mamasyal. Pero ang kagandahan po ng ating Panginoon dahil hindi man po ako minsan nakakasama o madalas na hindi po ako nakakasama sa mga company outing po namin, sa mga kasi tinataon po ng company outing ng Saturday, Sunday. O pag Saturday, okay lang yun po yun. Pero pag Sunday, ay hindi ko po ipinagpalit yung sa simbahan. Magsisimba po talaga ako. Kahit may overtime ng Sunday, sabi ng ng aking manager, ayaw mo ba ng overtime? Oo, sabi ko, gusto ko ng overtime pero pag Sunday para kay Lord. Kasi natuto na po ako noon na ang dami na pong salita ng Diyos na akin napapakinggan, na ang sabi ng Panginoon sa kanyang banal na kasulatan, 7 days po niya nilikha ang mundo. At 6 na araw siya nagtatrabaho, 1 araw siya nagpapahinga sa piling ng Panginoon. Yun po ang ibig sabihin ng tao ay binigyan po ng Panginoon ng freedom. 6 days in a week magtatrabaho, pero ang linggo, ang ipang-7 ay ipahinga natin sa Panginoon. Hindi yung pahinga na natutulog ka lang, kundi punta tayo sa gawain ng Panginoon, mag-attend tayo ng banal na misa, mga fellowship. Yun, so yun po ang aking natutunan. So salamat po sa ating Diyos na buhay at natapos po namin ni Lord ang kontrata, ang 3 taon na kontrata po sa Taiwan. At dahil po yung aking kapatid na nag-aaral po noon ng commerce ay kulang na lang po ng 1 taon para makapagtapos po siya sa kanyang kurso. At humingi ako kay Lord ng favor na, Lord, balik ulit tayo ng Taiwan, tulungan mo po ako. At sa biyaya ng Panginoon, 1999 ay nakabalik umuli ay yung ibang lingkod sa Taiwan. At doon naman po sa Sentio. Sa Sentio po ako dinala ng ating Panginoon. At nung time na yon, yun po yung time na nagkaroon po ng lindol, malakas na lindol noon sa Sentio. At dahil ang kapatid ko ay patapos na sa kanyang 1 taon na lang ang kulang, nakapag-desisyon po ako, lalo na po na dun sa malakas na lindol, na sabi ko, Lord, gusto kong maglingkod na lang sa iyo kasi siyempre yung buhay na regalo mo sa akin, pahiram mo po sa akin, iningatan mo. Kaya hindi na po ako nag-renew. Year 2000, hindi na po ako nag-renew. Supposed to be, sabi ng aking manager o yung manager po namin na mag-renew po ako kasi every year po ang renewal doon sa second company na pinasukan ko po. Sabi ko, sorry, hindi na ako magre-renew. Ay sabi po ng aking manager, are you crazy? You don't want money? Sabi niya ganon. Sabi ko, hindi naman, hindi, ayaw ko ng pera. Gusto ko ng pera pero I already decided. Decided what? Sabi ko, I want to enter in the convent as a religious religious life. Pero sa madaling salita, yan. Year 2000, pag-uwi ko po, ilang lang buwan, nakatagpo po ako ng kumbento. At yun nga po, nag-aral po, aspirants po sa convent. Ang pangalan po ng kumbento na aking pinasukan is Compassionate Sister Servant of Mary. Diyan po sa may Better Living Parañaque. At ang mga nagtuturo po sa amin, mga pari, mga madre, yes po. Bali 13 po kami na aspirants. At balita ko po 3 lang ang natuloy pagkamadre at nandoon na po sila sa Italia ngayon. Kasi yung aming kumbento po nakakonect, pinaka-main po noon is sa Italy. Oo. So siguro hindi po yun ang aking panawagan sa vocation religious life.
At dahil po dumating po yung time na ang aking kapatid ay desidido mag-study, mag-aral sa kolehiyo. Yung pangatlo ko pong kapatid, at siyempre wala naman po ibang tutulong financially at hindi biro ang pagpapaaral, mag-aral ka sa university kung walang susuporta, di ba? So, yun po, humingi din po ako ng advice sa mga disciples sa Amorsolo kung ano ang magiging decision ko. At sabi nga po sa akin ng disciple na akin nalapitan, ang sabi sa akin, sabi po niya na, Sister Belen, pwede tayo mag-serve sa Panginoon in a simple way, kahit magwawalis ka lang, basta mula sa puso ang pagwawalis mo, nagsiserve ka na sa Panginoon. So, ang pagmamadri daw at saka pagpapari is a highest calling from God. So, kausapin mo ang Panginoon, magdasal ka, humingi ka ng guidance. So, yun po ang sinabi ng brother. At dahil po doon sa kanyang advice, gumaan po ang aking kalooban. At yun po, instead na babalik po ako sa kumbento, na pag-isip-isip ko na mag-abroad na lang po muli para matulungan ko po ang aking kapatid sa pag-aaral po ng university. Dahil gusto po niya makapagtapos sa university. And it was 2002 na po yon. So, nung ako po ay nag-a-apply, 2001, more than 1 year po yata yon aking pag-a-apply, wala pa akong, hindi po ako hindi po ako wala pong pumili sa akin sa agency kasi po yon. Kasi una kong apply po is Hong Kong. And then, gawa pa ako ng pre-request, drawing aeroplano, Hong Kong Airline, ganito, ganon. Lahat ng sinabi ni Brother Mike, sinunod ko. So, balit po, nung dumating po yung pagkakataon na talagang yun na yung plan ng Panginoon, hindi po ako sa Hong Kong dinala ni Lord, kundi sa Cyprus po niya ako dinala. It was 2002. Yes po, 2002 po. At ito naman po ang answered prayer ko po sa unang walk of faith po, year 2002. Isa po ang yumang lingkod na pinagpala ng Panginoon. Binigyan po ako ng privilege ni Lord na makasama po sa walk of faith from PICC to Ambel. I think, kung hindi po ako nagkamali, 10 to 11 kilometers. Nilakad lang po namin yan. Magdamag po, fasting, prayer and fasting. Hapon po yun, nag-umpisa maglakad. Siguro, kung hindi ako nagkamali, 3 oras po yata namin nilakad. 3 oras mahigit siguro. Wala pa akong kasamang na nakakilala. Lahat po mga prayer partners na doon ko lang po sila na-meet. Opo. And then, ang bitbit ko po noon, 3 joyful water, banig na upuan, at saka kandila. Yun po ang aking dala. At saka Bible po yata, oo. Kasi dala-dala ko na po yung Bible pag nag-attend ako ng gawain. At sa biyaya po ng ating Diyos na buhay, hallelujah, hindi po nagtagal. Hindi po nagtagal nung pag-attend ko po nung walk of faith. Kung hindi yun, March, April, siguro. Then patuloy po ako dumadalo ng mga gawain, mga anniversaries. Oo, at mayroon pa akong maliit na transistor, maliit na radio na lagi ko pong pinakikinggan. Doon po sa tinutuluyan ko sa Parañaque, sabi sa akin, ay sa Las Piñas, sabi po sa akin, hindi ba napapagod si Brother Mike na nakikinig dyan nagsasalita dyan sa radio? Kanina pagising sa umaga, naka-tune in na po ako sa DWXI until sa gabi. Opo, oo. So, ano ginagawa ko? Naglalaba, nagluluto, naglilinis. Nakikinig pa ako sa radio, sa DWXI. At sa madaling salita po, the same year din po, November 2002, kami ni Lord ay lumipad papuntang Cyprus. At doon po, salamat sa Diyos. Sa bansang Cyprus, marami po ang aking mga dinanas doon. Sacrifice, pagtitiis. Yes, opo. Pero
dahil kasama si Lord, yun po ay napagtagumpayan. At to be continue po ang aming ni Lord sa Cyprus, aming paglalakbay po sa Cyprus. It was year 2002 until year 2000 year 2006 sa bansang Cyprus. Hanggang dito na lang po at pagpalain po kayo ng ating Panginoon, lahat ng nakikinig, nanonood po sa ating YouTube channel. Nakikisa po ako sa inyong mga kahilingan. Amen. Salamat sa Diyos. God bless you all. God bless us all. Amen. Amen.